Matagumpay ang laban. Isang eksena sa malawak na kagubatan at bundok. Isang anunsyo ang lumabas, misyon kumpleto. Gantimpala, natutunan mo na ang passive skill interpretation. Passive skill, interpretation. Level max. Kayang maunawaan ang lahat ng wika at mga sinaunang sulat. Mastery, perpekto. Nakatingin si Yosong sa mga tao at sinabi. Nadakip lahat ng natitirang Ihokay bandits. Lahat ng estudyante ng militar na sumali sa escort mission ay ligtas. Maliban sa ilang minor na pinsala, walang namatay sa ating panig. Tagumpay. Gayunpaman, 7 lamang ang natirang inspector. Ito ay dahil ginawa ng inspector ang lahat upang maprotektahan kami. Dan Yosong, salamat sa iyo, nahuli ko silang lahat, sabi ng inspector. Kung mapapadpad ka sa Imperial Capital, huwag kang mag-atubiling bumisita sa amin, hahaha. Salamat sa inyong pagsisikap, tugon ni Yosong. Sa totoo lang, inisip ko na mas mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng misyon hanggat maaari kaysa subukang hulihin ang lahat ng mga bandido. Ang mga may tungkulin na protektahan ang mamamayan. Ngunit sa di mapaliwanag na tinjini ni Yosong iniisip niya na, ay mas nakatuon sa paglipol ng kasamaan. Kung hindi lang sa ganitong sitwasyon, hindi ko rin siguro kailanman gagamitin ito. Dan Yosong, bakit hindi mo ito sinabi sa akin noon pa? Sabi ng kanyang master. Magsasalita na si Yosong ngunit pinigilan siya ni Jonggi Huang at nagsabi, hindi ko ibig sabihin na usising ka tungkol dito. Ang totoo, hindi, sa tingin ko, unti-unti ko nang nauunawaan. Hindi mo ako paniniwalaan kahit sinabi ko. Dapat sana ay pinagkatiwalaan kita noon pa. Kasalanan ko ito, patawad, at salamat sa pagprotekta sa amin mula sa mga bandido. Nagulat si Yosong sa pagpapasalamat ni Jonggi, hindi iyon. At biglang sabay-sabay din nagpasalamat ang ibang mga inspector sa kanya. Hindi alam ni Yosong ang magiging reaksyon niya sa lahat at sinabi. Hindi ninyo kailangang gawin ito. Wala akong nagawa na ganoong kahanga-hanga. Umakbay naman si Giho sa kanya at sinabi, mabuti ang ginawa mo, kaibigan. Kung hindi dahil sa iyo, patay na kaming lahat. Humanga din si Soso at sinabi, eksakto. Akala ko talaga mamamatay ako sa tambang na iyon. Hindi ko man lang naalala ang mga teknik sa labanan. Pero paano ka pa rin nanatiling kalmado sa isang madugong at nakakatakot na sitwasyon? Napaisip si Yosong, pagkatapos ng lahat, hindi ko pa rin nasasanay sa nakakatakot na Cheon Soso, ang babaeng walang awa na pumatay ng napakaraming tao na parang mga insekto sa nakaraan kong buhay. At ngayon, nagtatanong siya sa akin gamit ang inosenteng tinig. Mukhang hindi siya magbabago hanggat hindi siya napapahamak. Napatingin si Soso sa kanya at sinabi, oh, mukha ka na namang kakaiba. Sumagot si Yosong na may kumpiyansa, simple lang, kailangan mo lang mamatay ng isang beses. Nainas na hinabol ni Soso si Yosong, ano? Tara, sabay tayong mamatay. Ano bang ginawa ko? Ika ni Yosong. Napaubo si Jonggi at sinabi, huwag na lang nating pansinin yung sinabi niya. Tama na yon. At sinabi niya sa lahat na nasa kalagitnaan pa lang tayo ng biyahe, at mas magiging mahirap pa ang daan sa unahan. Lalo na't ang Mount Hua Sect ay isang bundok na kilala sa mapanganib nitong landas. Isang matinding paglalakbay ang naghihintay sa amin. Dahil sa matinding sakunang nangyari, ang mga nasugatang estudyante ay babalik sa Zin kasama ang mga tropa. Ngunit para sa mga nais tapusin ang misyon ng pag-escort sa kargamento, may pagkakataon silang manatili at dalhin ito sa patutunguhan. Kapag matagumpay ninyong natapos ang misyon, bibigyan kayo ng mataas na puntos at magiging kwalipikado bilang isang kandidatong Dragon at Phoenix ng Chanbong. Ngayon, lahat ng hindi aalis, maghanda na para Lamarga. Sumagot ang lahat at sinabi, oo. Inisip ni Yosong na, anuman ang mangyari sa daan, kailangang maihatid ang kargamento, anuman ang mangyari. Mahirap para sa mga gustong umuwi, pero ginagawa niya ang lahat para makasama ang lahat hanggang sa dulo. Sa ganitong pananaw, si Jonggi Huang ay isang tunay na eksperto at isang mahusay na pinuno. Sa nakaraan kong buhay, wala akong naging leader na katulad niya. Ang lahat ng naging leader ko noon ay magaling lang sa pagtakas.
Ang mga mandirigmang mababa ang ranggo, kasama na ako, ay ginamit bilang kalasag. Lahat kami naging panangga para sa mga pinuno ng Murim Alliance. Ngunit may isang tao sa nakaraan kong buhay na isang tunay na mabuting pinuno. Isa siyang lasenggo, pero nagsalita ang isang master at sinabi gamitin ang isang tao bilang panangga, isang napakalupit na bagay. Iniisip ng lahat na ang mga mandirigma ay mga alay lamang sa digmaan. Kung susulong o atras pareho lang, lahat ay itinakdang mamatay. Ngayon, dahil bago ka rito, tingnan mo ang realidad. Sanayin mo ang sarili mong iwasan ang mga palaasong paparating. Kapag naramdaman mong hindi patas ang buhay, ganoon talaga ang paraan para mabuhay. Ika niya sa mga bagong sundalong dumating. Hoy, may peklat. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tanong niya kay Yosong. Ang pangalan ko Dan Yosong. Ayos, baguhan. Gaano na katagal mula nang naging kapitan ka? Sumigaw si Yosong at sinabi, kakatalaga ko lang bilang kapitan ngayong araw, Ginoo. Ganun din ako. Sagot ng master, pareho tayong baguhan dito, kaya ano sa tingin mo? Maging magkaibigan na tayo mula ngayon. Anong? Hahaha. So ngayon, magkaibigan na tayo. Nagpakiala ang master kay Yosong at gustong makipagkamay, ako si Jin Han. Sa panahon ng digmaang Magyo, ang pangkat na pinamunuan ni Jin Han ay lumaban sa 16 na labanan, na May 15 panalo at isang talo. Nailagon ko ba ang lahat? Sabi ni Jin Ho na putol na ang kanyang kanan balikat. Umiiyak na sumigaw si Yosong at tinatawag ang pangalan ni Jin Ho dahil sa nakita niya sitwasyon. Napalingon si Jin Ho at sinabi, Hoy, kaibigan. Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang lantang gulay. Kung isa kang tunay na lalaki, tigilan mo yang pag-iyak. Hindi ito ang tamang oras para dyan. Nakangiting sinabi ni Jin Ho kay Yosong. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan sa Mount Hua. Makikita natin umaakyat na sila Yosong papunta sa Hua sect. Ibig mong sabihin, bukod sa aking ama, mayroon ka pa ibang guro. Sabi ni Soso kay Yosong. Sinabi ni Yosong na, hindi naman siya nagturo sa akin ng martial arts. Mas itinuring ko siyang gabay sa aking isipan at espiritu. Nagtatakang nagtanong ulit si Soso, sige, kung ganon, sino at nasaan siya? Nakangiting tinuro ni Yosong, patungo na tayo sa kanya ngayon. Dahil isa siyang mataas na ranggong master na nakatira sa tuktok. Nairita si Soso na akala niya nagbibiro si Yosong at sinabi, tigil-tigilan mo yan. Niloloko mo na naman ako. Nakangiting sinabi ni Yosong, paniwalaan mo o hindi. Napayuko si Soso at sinabi parang nauubos na ang lakas ko. Sinabi niya na, ang daan papunta roon ay napakatarik kaya kailangan nating iwan ang mga kabayo. Ang bigat na ng dala ko. Ano ba tong dala namin to? Bakit ang bigat? Ano to, isang batong ginto? At walang katapusan ang mga hagdanan na to. Ika niya. Napatingin si Soso nang nakangiti sa mga kasama at sinabi, sa wakas, malapit na tayo sa itaas. Tapos na ang nakakapagod na hagdanan. Napatingin si Jonggi Huang kay Soso habang sinabi niya, meron pa ring daan pataas, kaya ako na ang mauuna. Habang nakatingi si Soso sa mga kasama niya sinabi niya, malapit na tayo. Tapos na ang hagdan kaya mas madali na ngayon, tama ba? Nagulat naman si Yosong sa nakita nila sa harapan at dali-dali hinawakan si Soso, hoy! Mag-ingat ka, bangin yan sa harapan. Takot na nakita ni Soso ang daan at sinabi, ano to? Ito ba talaga ang tamang daan? Paano ko tatawirin to? Na may pagdududa sa mukha. Inisip ni Yosong na, narinig ko na ang Mount Hua ang pinakamataas at pinakatarik sa 5 bulkan ng Murim Alliance. Ang daan dito ay higit pa sa inaasahan mo. Naunang humakbang si Jonggi Huang at sinabi, mula rito, nasa teritoryo na tayo ng Mount Hua sect. Ito ang panlabas na tarangkahan ng Mount Hua sect. Ito ba talaga ang tamang daan? Inulit na tanong ni Soso. Napalingon sila sa taas at sinabi ni Yosong, may nakasulat na teksto. Kung dumating ka rito ng may maruming puso, bawiin mo ang iyong desisyon at lumisan ngayon. Kung hindi, ang mga tao ng Hua ay kukunin ang iyong buhay. Oh, babala lang pala yan. Huwag masyadong mag-alala. Ika ni Jonggi Huang.
Galit na sinabi naman ni Soso, mas nababahala pa ako sa taas nito kaysa sa nakasulat. Mamamatay ka kung madulos ka rito. Habang nakatingin sa baba si Giho. Idinagdag naman ni Yosong ang ibang bagahe sa kanya at sinabi, ang Hua sect ay nasa kabila lang nito. Nagtataka naman si Soso sa nakita at sabi, bakit mo dinagdagan ang bagahe mo? Tumingon lang si Yosong sa kanila at nakangiting sinabi, ito ang landas na tinatahak ng mga tao ng Hua sect araw-araw, kaya rin natin. Napangisi naman si Giho, ha? Kung ganyan ka humawak at magyabang, biglang kinuha ang ibang bagahe sa kanyang mga senior. Nagsabi naman si Soso, kayong dalawa, siraulo talaga. Dahil sa ginawa ng dalawa sabi ni Soso, nakakagigil. Gusto kong manalo rito. Gigil na tumawid si Soso at sinabi, hoy! Bantayan mong mabuti ang bagahe mo. Napatingin naman ang iba at di makapaniwala sa nangyayari. Isang inspector ang nagsabi na, tatawiran na natin ito ng maingat. At sumangayon ang iba sa sinabi niya. Ang Mount Hua sect, isa sa mga pangunahing grupo ng espada. Ang 5 haligi ng paaralan ng sining ng espada ay matatagpuan sa Mount Hua, na kilala rin bilang 5 taluktok ng Hua. Ngunit ang Daoist Sword Gate ang nasa pangunahing lalawigan, at ito ang pinakamatarik at pinakamahirap daanan. Ang aming destinasyon ay ang Plum Blossom Peak, na mas kilala sa amin bilang Lotus Peak. Ingat kayo, parang bibigay na ang mga binti ko. Sinabi ng isang habang tumatawid. Ang 5 kabutihan, benevolence, righteousness, propriety, wisdom, at fidelity, na nakasulat sa gate. Ang 5 kabutihan, isang sinaunang sekta na hindi lang nagtuturo ng espada kundi pati na rin ng moralidad. Pero kung sasabihin mong galing ka sa grupong to, magiging problema yan. Lahat sila mayayabang. Ika ni Yosong habang pumapasok. May isang lalaki sa entrance at sumigaw, teka, sandali lang. Tumalon ito at lumapit sa kanila. Kasama na hamarang ay si Mayong Jong. Matagal na rin sabi ni Guhi kay Jong na nakangiti. Bumati ang dalawang grupo sa isa't isa. Pagbati, ang pangalan ko ay Mayong So. Sabay tanong sa kanila ng seryoso, may dala ba kayong permit o sulat mula sa Imperial Family? Napatanong si Yosong sa sarili, ha? Siya ba ang kapatid ni Mayong Jong? Mata, ilong, mukha, magkamukha sila. Saan na ang iba pang estudyante ng paaralan? Sumagot si Jonggi Huang, hindi pa sila dumarating, pero nandito na ang lahat ng kargamento. Ibinaba nila ang kargamento habang ang dalawang magkapati na Mount Hua ay nakatingin dito sa inspection. May kakaiba, sabi ni Soso habang pinagmamasdan sila. Dumating na ang iba nilang kasama pagod na pagod at sinabi hindi ko pa kailanman napuntahan ang ganitong lugar. Sinabi ni Jonggi Huang sa kanila, ang balanse ay 300 nyang. Ang presyo nagpag-deliver. Gulat na nagtanong si Mayong So, hiniling ba talaga namin ang ganitong kataas na presyo? Oo, ang batang Panginoon mismo ang nagsabi. Sagot ni Jonggi Huang. Umit sinabi ni Mayong So, aba, wala lang yan. Babalik ako agad. Sabay tapik sa balikat ni Jonggi Huang. Sumagot ang isang inspector, sandali lang, boss. Napaka-formal mo naman bigla. Pero sinuway siya ni Jonggi. Nakangiting sinabi ni Mayong So, maaari bang ilipat mo ng kaunti ang mga bagahe? Kailangan kong dalhin sina Chion Soso at Dan Yosong sa batang Panginoon Chorangyong at sa matanda. Sumagot si Jonggi Huang, oo, sige. Maaari ko ba itong ilipat ito sa bandang doon ng Hua? Ngunit ngumiti ito at sinabi, hindi, dito lang. Dito mo na lang ilagay, malapit sa bangin. Nilagay nila ang mga kargo malapit sa bangin at tinanong ng isang inspector, pwede bang dito ko ito ipwesto? Ayos lang, dito na lang, sagot ni Mayong So. Inapakan ni Mayong So ang isang karo at nagulat sila sa gagawin niya, wow. Anong ginagawa mo? Ika ng isang inspector. Sinipa ni Mayong So ang bagahe pabagsak sa bangin. Ikinagulat ng lahat ang ginawang niya ito at hindi alam ang kanyang dahilan. Dahil sa nagyaring iyon, makikita natin na ang ibang disipulo ng Mount Hua ay narinig ang pagbagsak ng isang bagay. Sinabi naman ng isang master na nakilala natin bilang si Jin Ho at sinabi na masyado ata silang gumagawa ng ingay. Makikita na rin natin si Chorangyong na nakaupo na nagninilay ay biglang napalingon sa pangyayari.
Isang bato. Sigurado akong bato yon, di ba? Ika ni Giho. Simula pa lang, daladala na namin ang batong yan, dagdag naman ni Soso sa pagtataka. Napatingin si Yosong at inisip, ngayon ko lang naintindihan. Kaya pala ang kaso ng insidente sa ahensya ng transportasyon sa nakaraang buhay ko ay basta na lang naibasura. Pinaliwanag niya na gintuman o alahas, ang tunay na kargamento ay dumadaan sa ibang ruta. Isa lang itong panlilinlang, isang estratehiyang tinatawag na Cicada Golden Skin Breakout. Magandang taktika, pero, talaga bang kailangang ipakita sa lahat na puro bato lang ang laman ng kanilang pinagpagurang kargamento? Paliwanag ni Yosong habang si Jonggi Huang naman ay nanggigil sa nangyayari. Hindi ba masyado kang bastos, Ginoo? Sabi ng isang inspector sa kanila. Tumingon si Mayong So na may pagkayabang at sinabi, sinasabi nilang may isang tao sa grupong ito na lumaban kay Chorang. Totoo ba yon? Nagulat ang lahat sa tanong niya at napaisip si Yosong, kaya pala. Ito ang dahilan kung bakit nila tinutukso ang aming pangkat dahil sa akin. Ngunit biglang sumingit si Jonggi Huang at sinabi, ngayon ko lang narinig to. Kailangan na namin umalis para sa susunod naming schedule. Mas mainam kung makakapunta muna kami sa mga elder bago kunin ang pera. Dagdag niya. Napatingin si Yosong at sinabi Jonggi Huang, wala akong koneksyon sa kanya sa nakaraang buhay ko. Hindi rin maganda ang simula namin sa buhay na ito, pero mabait siyang tao. Ngiti niya. Dagdag niya dapat sana ay hihingi ako ng tawad kay Chorang Yong para sa misyong ito. Espesyal na misyon. Sa loob ng 30 araw, pumunta sa Hua at humingi ng tawad kay Yerang. Gantimpala sa tagumpay, makukuha ang pangunahing mapa. Parusa sa kabiguan, di pangkaraniwang mahabang pagtulog ng 3 araw. Naiintindihan ko, nais akong protektahan ni Jonggi Huang. Ngunit biglang ngumiti si Yosong at sinabi ako iyon pag-amin sa tanong ni Mayong So na ikinagulat ni Jonggi Huang. Inisip niya na hindi ko sila basta-basta matatakasan. Anong sinabi mo? Galit na tanong ni Mayong So. Nakangiting pangaasar na sinabi ni Yosong, ako ang gumawa sa batang Panginoon mo bilang isang baog. Ano dagdag niya? Hindi ba't kalahating baog ka rin? Galit na narinig ito ni Mayong So. Nagtanong ulit siya, narinig kong bata pa siya, pero hindi ko inasahan na ganito siya kabata. Isip-isip niya, mas matanda ako sa kanya, kailangan kong kalmadohin ang sarili ko. Akala ko noong una, matandang sundalo siya, pero isang bata lang pala. Matapang na sinbi ni Yosong, sa tingin ko, natalo si Chorang Yong sa akin dahil bata pa siya. Sa tunay na larangan ng digmaan, hindi yun madaling ipanalo. At siya nga pala, hindi ba siya ang pinakabatang Panginoon ng Plum Blossom Peak? Dagdag niya, galit na sinabi ng isang disipulo, wala kang karapatang sabihin yan. Ni hindi ka gumagamit ng patas na paraan ng pakikipaglaban. Ngunit napangiti si Yosong ang sinabi, kaya nga, sa tingin mo ba'y kahihiyan para sa sekta ng Hua ang pagkatalo niya? Kapag nanalo kayo, purong galing nyo ang dahilan. Pero kapag natalo kayo, kahihiyan ka agad. Napaka-estupido niyan. Galit na nag-espada si Mayong So at sinabi, sige, patunayan mo na lang dito mismo. Mayabang kang hayop ka. Sa tunay na laban ng espada, isa lang ang maaaring manalo. Nangamba si Jonggi Huang sa mga nangyayari, tinawag niya si Yosong sa maahan na pananalita at hinawak ang kanyang likod. Ngunit ngumiti lang si Yosong at sinabi kila Mayong So na maniwala ka hindi pa oras para gawin ito. Seryosong inisip ni Yosong na, hindi niya pwedeng hayaang ganito na lang to. Paano ako mananatiling tahimik habang binabale wala ang lahat ng aming pinaghirapan? Inutusan naman ni Mayong So si Mayong Zhang, bumawi ka sa pagkatalo mo sa Sian gamit ang espada mo ngayon. Naghanda na si Mayong Zhang at sinabi sa kanila, kung tumahimik ka lang, maiiwasan mo sana ito. Wala pang sinumang nakalabas ng buhay mula sa Lotus Peak. Dagdag niya, napapito si Yosong, ang pinakamalakas ang mauuna. Sabi niya, napangisi naman si Mayong So, anong pinagsasabi mo? Siya ang pinakamahina sa amin. Hindi mo lang nakikita ng maayos. Umiti si Yosong, sigurado ka ba? Ang mata ko ay hindi basta-bastang nagkakamali. Passive skill, 3 mata ng karunungan Samjen.
Pero mabuti na rin yan. Sabay kuha sa kanyang balabal. Napatingin ang dalawang Hwasek at iniisip na ito'y isang hidden weapon ni Yosong. Sabay nilabas ni Yosong ang isang rice ball at karne. Ang rice ball na may first lakas at ang karne na may dagdag 1 agility. Sabay kinain agad ito ni Yosong, habang pinapanood lang siya ng mga taga Mount Hua na naguguluhan sa nangyayari. Pasensya na, kinain ko bago pa ang laban, sobrang gutom ko kasi. Mas mabuti ng busog bago lumaban. Ngayon, ramdam ko na ang epekto nito. Dagdag niya. Natulala ang mga kasama ni Yosong sa ginawa niya at sinabi. Minsan, hindi ko talaga maintindihan ang ginagawa niya. Hindi ako makapaniwala dito, dagdag ng inspector. Habang naghahanda si Yosong, sinabi ni Mayong Jong sa kanya, bunutin mo ang espada mo. Ayoko. Gawin mo na lang kung ano ang pinakamagaling mong gawin. Sabi ni Yosong. Pinaliwag ni Mayong Jong na, ang espada ay mahalaga sa sekta ng Hua. Hindi porket ginagamit ko ang palm technique ay hindi na ako marunong humawak ng espada. Sige, bunutin mo na. Ngunit bumanat ang kamukha niya, tama na. Tigilan mo na ang pangungumbinsi sa kanya na bunutin ang espada niya. Bubunutin niya lang yan kapag nasa alanganin na siya. Ang hindi pagbunot ng espada ay desisyon ng kalaban, hindi natin. Tayo ang mga mandirigmang sumusunod sa landas ng espada. Dagdag ng kamukha ni Mayong Jong. Nagpakilala ang lalaki, ako si Myung Ho. Ako ang makikipaglaban sa iyo alang-alang sa nakababata kong kapatid. Napabuntong hininga si Yosong at sinabi, wala na akong magagawa. Dagdag pa ni Yosong na bulong sa sarili ang magkapatid na ito, kakaiba sila. Lahat ng miyembro ng pamilya nila ay may malalakas na tinig, malalaking katawan, at mayabang sa sarili nilang kakayahan. Siguro kaya gustong wasakin ng hari ng makalangit na demonyo ang kanilang angkan. Biglang pamwesto si Myung Ho at nagsabi, mag-ingat ka. Hindi kita bibigyan ng pagkakataong gumamit ng panlilinlang. Uso na si Myung Ho gamit ang 7 kamay ng Plum Blossom Sword teknikang Flowering Glory. Ngunit biglang umatake din si Yosong at nilabas ang tekni na Osteopathic Bone Fixation Method. Na tinamaan si Myung Ho sa leeg na ikanabigla nito. Hindi niya inasahan ang ganoon atake at napahawak siya sa leeg niya. Habang nasa ere sinabi ni Yosong, salamat sa paggalang sa desisyon ko. At sabay suntok sa mukha ni Myung Ho na ikinabagsak nito. Nakatingin si Myung Ho habang nakahigang talunan habang nakatapak si Yosong sa kanya na may mayabang na pagsasalita. Pero bakit hindi mo magawang igalang ang desisyon ng nakababata mong kapatid? Mga bastos kayo. Pabalik na tanong niya kay Myung Ho. Gulat na ekspresyon ni Mayong So sa nakita niyang laban at napasabi na lang na, anong? Habang si Mayong Jong ay napatingin na lang sa nangyayari.